Hindi ko na mabilang kung ilang beses ko nang sinubukang kalimutan ang mga sandaling iyon. Mga sandaling puno ng pag-asa at ligaya. Pero ngayon ay tila mga alaala na lamang na pilit kong tinatabunan. Sinasabi nila na ang unang pag-ibig ay hindi mo raw kailanman malilimutan. Siguro nga tama sila, dahil hanggang ngayon, naririnig ko pa rin ang kanyang boses sa bawat pagpatak ng ulan, sa bawat pagaspas ng hangin. Siya ang pag-ibig na tinanggihan ko noon, ngunit siya rin ang hindi ko matanggal sa aking isipan. Naglakad ako sa kahabaan ng pamilyar na kalye, kung saan una kong nakilala si Marco. Bumalik sa akin ang mga alaala ng kanyang matamis na ngiti, ang kanyang mga mata na tila palaging nagsasabi ng, "Nandito lang ako para sa'yo." Ngunit sa kabila ng lahat ng iyon, pinili kong talikuran siya. Hindi ko alam kung ano ang pumasok sa isip ko noon. Siguro'y takot, siguro'y pangamba na hindi ko pa handang harapin ang pagmamahal na iniaalok niya. Sa bawat hakbang na aking tinatahak, ramdam ko ang bigat ng aking mga desisyon. Nakikita ko ang mga bata sa parke. Naglalaro, tumatawa, walang iniintinding problema. Napapaisip ako, paano kaya kung pinili kong manatili kay Marco? Baka sa ngayon, kami rin ay may sariling anak na masayang naglalaro sa parehong parke. Ngunit sa halip, narito ako, nag-iisa, habang sinusubukan kong hanapin ang mga piraso ng aking nakaraang binaliwala. Naalala ko ang huling beses na nag-usap kami ni Marco. Malamig ang gabi noon, at ang mga bituin sa langit ay tila mga matang nakatingin sa amin habang kami naglalakad sa tabi ng ilog. Hindi ko malilimutan ang mga salitang binitiwan ko. "Hindi ko kayang ipagpatuloy ito, Marco. Pasensya na." Nakita ko kung paano naglaho ang liwanag sa kanyang mga mata. Kung paano siya nagpaalam nang hindi na lumingon pabalik. Nang gabing iyon, umuwi akong umiiyak, ngunit pinilit kong paniwalain ang sarili ko na iyon ang tama. Na kailangan ko siyang kalimutan para makahanap ng sarili kong direksyon. Pero ngayong narito ako, bumabalik sa mga lugar na minsang naging bahagi ng aming kwento, hindi ko mapigilang isipin kung ano nga ba ang nagbago. Isang araw, habang naglalakad ako pauwi mula sa trabaho, nakatanggap ako ng tawag mula sa isang kaibigan. Nagulat ako nang marinig ko ang boses ni Carla, ang matalik kong kaibigan noong kolehiyo. "Kumusta ka na, Leia?" tanong niya, puno ng saya ang tinig. "Carla! Tagal na nating hindi nagkita!" sagot ko, pilit na tinatago ang lungkot sa boses ko. "Alam mo bang nakita ko si Marco kahapon? Ang laki na ng pinagbago niya!" sabi niya, puno ng excitement. Nabigla ako. Para akong tinamaan ng kidlat sa narinig ko. Hindi ko alam kung ano ang isasagot ko. "Oo, Leia. Maganda ang buhay niya ngayon. Sabi niya sa akin na sana magkita kayo ulit." Dagdag pa ni Carla. Sa sandaling iyon, hindi ko alam kung ano ang nararamdaman ko. Masaya ba ako na buhay siya at masaya na? O masakit dahil baka huli na ang lahat para sa amin? "Leia, nandyan ka pa ba?" tanong ni Carla, tila nag-aalala. "Oo, nandito pa!" sagot ko, pilit na pinipigilan ang pagpatak ng aking mga luha. "Salamat sa balita, Carla." Pagkatapos ng tawag na yon, hindi na ako mapakali. Kung dati mga alaala lamang ang bumabalik sa akin, ngayon ay tila may bumubulong sa akin na panahon na para kumilos. Panahon na para hanapin siya. Sa gabing iyon, hindi ako makatulog. Iniisip ko kung ano ang dapat kong gawin. Hanggang sa napagtanto ko na kailangan kong harapin ang aking nakaraan. Kailangan kong malaman kung may pagkakataon pa kaming dalawa. Bumangon ako, nagbihis, at lumabas ng bahay. Buo na ang loob ko. Kailangang makita ko si Marco. Kailangang malaman ko ang katotohanan. Sa paglipas ng mga taon, ang mga alaala ni Leo ay tila mga bulaklak sa gitna ng disyerto ng aking puso. Hindi man singdami,
pero bawat isa'y umaalingaungaw ng matinding damdamin. Sa bawat pagkakataong nag-iisa ako, sa bawat gabing tila walang katapusan, siya ang pumupuno sa aking isipan. Ang kanyang mga ngiti, ang kanyang mga mata na tila nagkukuwento ng mga pangarap. Ang mga yakap na minsang nagbigay sa akin ng kapanatagan. Lahat ng ito'y bumabalik, tulad ng pag-ulan sa tag-init. Noon, binaliwala ko ang kanyang mga pagtingin. Ang kanyang pagmamahal ay para sa akin isang bagay na inaakala kong palaging nandyan, palaging maghihintay. Napakasarado ng aking puso sa posibilidad na siya ang aking huli, ang aking forever. Ipinaubaya ko ang sarili sa mga hangarin kong personal, sa mga bagay na panandalian at walang katiyakan. Hanggang sa dumating ang araw na wala na siya sa tabi ko, at doon ko lang naramdaman ang tunay na kawalan. Hindi ko malilimutan ang gabing iyon. Ang pagkakataong sinabi niyang paalam at ang paglalakbay niya sa ibang bayan para hanapin ang kanyang sarili para kalimutan ako. Inakala ko, mawawala rin ang lahat ng damdamin ko sa kanya, pero hindi. Lalong tumindi ang pagnanasa kong ibalik ang nakaraan, ang mga araw na masaya kami. Doon ko natutunan na kahit anong pilit na pagtanggi, siya pa rin ang huli kong iniibig. Nagdesisyon akong hanapin siya. Hindi ko alam kung paano, pero alam kong kailangan ko itong gawin. Nang bumalik ako sa aming dating paboritong parke, ang lugar kung saan madalas kaming nag-uusap at naglalakad, nagbabalik ang mga alaala. Ang mga puno, ang mga bulaklak, tila sila'y naging saksi sa aming kwento, sa aming pag-ibig na naging bahagi ng kanilang tanawin. Isang araw, habang nakaupo ako sa isang bench at nagmamasid sa mga taong nagdaraan, narinig ko ang isang pamilyar na tinig. Isang tinig na sa tingin ko, hindi ko na maririnig muli. Tinawag niya ang aking pangalan at sa paglingon ko, nakita ko si Leo. Nakatayo siya, nakangiti, pero may bakas ng pag-aalinlangan sa kanyang mga mata. Nagulat ako, hindi ko alam ang gagawin. Parang nag-freeze ang mundo ko sa sandaling iyon. Matagal na kitang hinahanap, sabi ko. Alam kong nagkamali ako, at alam kong wala akong karapatan. Pero kailangan kitang makita. Hindi ko alam kung paano ko ipapaliwanag ito, pero ikaw ang huli kong iniibig, Leo. Hindi siya sumagot agad. Nanatili siyang nakatingin sa akin, tila binabasa ang bawat damdaming nakapinta sa aking mukha. Naramdaman ko ang kaba, ang takot na baka tuluyan na niyang isara ang pintuan ng kanyang puso. Pero sa kanyang mga mata, nakita ko ang pag-asang hindi pa rin nawawala. Ang tagal kong hinintay ang mga salitang iyan, wika niya sa wakas. Pero kailangang malaman mo na hindi na ako ang dating Leo. May mga bagay na nagbago, may mga bagay na natutunan ko sa aking paglalakbay. Napatitig ako sa kanya, naghahanap ng paliwanag. Hindi ko alam kung ano ang ibig sabihin ng kanyang mga sinabi. Pero bago pa man ako makapagsalita, nagpatuloy siya. May iba na sa buhay ko ngayon, saad niya. Isang tao na nagbigay sa akin ng pagkakataong muling magmahal. Hindi ko inakalang darating ka sa puntong ito, pero kailangan mong malaman na may mga bagay na hindi na maibabalik. Parang gumuho ang mundo ko sa narinig. Ang pag-asang muling mabuo ang aming kwento ay tila isang bula na unti-unting naglalaho. Hindi ko alam kung dapat ba akong umasa sa kanyang mga sinabi o tuluyan ng bumitaw. Ngunit, dagdag niya, hindi ko maikakaila na ikaw pa rin ang una kong inibig. At kung sakaling may pagkakataon, hindi ko isasara ang pinto para sa iyo. Napaluha ako sa kanyang mga salita. Ang sakit na dulot ng aking mga pagkakamali ay hindi na maibabalik. Pero ang pag-asa ay palaging nandyan. Sa gitna ng aming pag-uusap, isang tawag ang dumating sa kanyang telepono. Napatigil siya at saglit na nagpaalam. Kailangan ko nang umalis.
Pero sana hindi ito ang huli nating pagkikita. Habang pinapanood ko siyang lumayo, ramdam ko ang bigat ng aking desisyon noon. Ang pagtanggi ko ay nagdulot ng matinding pagsisisi, ngunit alam kong may pag-asa pa rin. Hindi pa ito ang katapusan, kundi simula ng isang bagong yugto. Ngunit sa likod ng aking isipan, nanatiling nakabitin ang tanong, kung darating pa ba ang araw na siya at ako ay muling magiging isa. Nakaupo ako sa loob ng isang maliit na cafe na madalas kong dinadaanan dati sa kanto ng aming eskwelahan. Ang mga alaala ng nakaraan ay parang mga dahon sa hangin, hindi ko maabot, ngunit nararamdaman ko. Ang mga oras na pinagsaluhan namin ni Manuel ay tila nababalot ng tamis at panghihinayang. Noon pa man, hindi ko maitatanggi kung gaano siya katapat at kung gaano kalalim ang pagmamahal niya sa akin. Ngunit sa hindi maipaliwanag na dahilan, pinili kong talikuran ang lahat ng iyon. Nakatingin ako sa labas ng bintana, pinagmamasdan ang mga taong nagdaraanan, habang ang amoy ng kape ay unti-unting lumulutang sa hangin. Nakakakilabot kung paano ang mga bagay ay nagbabalik sa dati nilang anyo, ngunit may kulang. Parang may puwang na hindi ko alam kung paano pupunan. Sa pag-usad ng oras, hindi ko maiwasan ang magmuni-muni sa mga pangyayari. Si Manuel ay palaging naroon para sa akin. Sa bawat pagkataong ako'y nadadapa, siya ang aking sandalan. Ngunit sa isang iglap, lahat ng iyon ay naglaho. Ang mga pangako kong sa kanya ay napako, at ang aming mga pangarap ay nalusaw. Ang tanging naiwan sa akin ay ang mga alaala at ang hindi mawaglit na tanong kung ano kaya ang mangyayari kung hindi ko siya iniwan. Nang araw na yon, nagdesisyon akong hanapin siya. Hindi ko alam kung ano ang aking mararamdaman, ngunit ang puso ko ay puno ng pag-asa na baka sakaling may pagkakataon pang maayos ang lahat. Kung siya ay mananatiling tapat, siguro may puwang pa para sa akin sa kanyang buhay. Sa bawat hakbang ko, ay nararamdaman ko ang bigat ng aking mga paa. Puno ng kaba ang aking dibdib, ngunit pinilit kong labanan. Sa wakas, narating ko ang pintuan ng kanyang bahay. Nakasara ito, walang bakas ng buhay sa loob. Nag-atubili akong kumatok, subalit ang aking kamay ay tila may sariling isip at kumilos ito. Isang pamilyar na boses ang sumalubong sa akin nang bumukas ang pinto. Si Manuel, na tila walang pagbabago maliban sa mas malalim na pag-unawa sa kanyang mga mata. Hindi ko alam kung paano sisimulan, ngunit ang mga salitang matagal ko nang kinikimkim ay lumabas ng kusa. Manuel? Ako'y nagbalik loob. Hindi ko alam kung ano ang inaasahan ko. Siguro'y galit, pagkamuhi, o kahit pagwawalang bahala. Ngunit sa halip, nakita ko ang isang nangiti, bahagya, ngunit puno ng pag-asa. Parang hindi siya nagulat sa aking pagdating. Alam kong darating ka. Matagal ko nang hinihintay ang pagkakataong ito, tugon niya. Na para bang ang lahat ng sakit ay napawi. Nagpatuloy ang aming usapan, puno ng mga alaala at mga pangarap na muling nabuhay. Sa bawat sandali, nararamdaman ko ang isang uri ng kapayapaan na matagal ko nang inasam. Ang kanyang mga mata ay puno ng pag-unawa at ang kanyang mga salita ay tila musika sa aking pandinig. Ngunit sa gitna ng aming pag-uusap, isang hindi inaasahang pangyayari ang bumalot sa aming paligid. Isang tawag ang dumating sa kanyang telepono at sa isang iglap, ang kanyang ekspresyon ay nagbago. Naibulalas niyang may kailangan siyang asikasuhin, isang bagay na hindi niya pwedeng ipagpaliban. Sa pag-alis niya, naiwan akong nag-iisip kung ano ang kahulugan ng kanyang mga sinabi. Ang kanyang mga hakbang ay naglaho sa likod ng pintuan, at ang katahimikan ay bumalot sa akin. Ang pag-aalinlangan ay muling bumalik, ngunit may kasamang kakaibang pakiramdam na parang may hindi pa tapos. Habang ako'y nag-abang, isang liham ang aking natagpuan sa mesa.
Sa pagkuha ko nito, naramdaman ko ang bigat ng papel na parang naglalaman ng isang hindi maipaliwanag na katotohanan. Binuksan ko ang sobre at sa loob ay naroon ang mga salitang bumalot sa aking kaluluwa. Kung sakali mang hindi kita maabutan, tandaan mong ang pagmamahal ko ay hindi naglaho. Ngunit may bagay akong kailangan mo ring malaman. Ang mga salitang iyon ay nagdala ng kaba sa aking dibdib. Ano ang ibig sabihin nito? Ano ang pinipilit niyang iparating? Ang mga tanong ay nagpatuloy sa aking isipan. At sa puntong iyon, alam kong hindi pa tapos ang aming kwento. Sa kanyang pagbalik, kailangan kong malaman ang katotohanan. Ngunit paano kung ang mga kasagutan ay magdadala ng panibagong sakit? Paano kung ang aking pagbabalik loob ay huli na? Sa likod ng mga ngiti at pag-asa, naroon ang isang cliffhanger na tila pumupuno sa aming mga puso. Ang kwento namin ay tila isang libro na patuloy na sinusulat at ang bawat pahina ay puno ng misteryo. Sa susunod na kabanata, kailangan kong malaman ang sagot. Ngunit handa ba akong harapin ang katotohanan sa likod ng kanyang mga salita? Sa bawat hakbang ko sa makipot na daan patungo sa aming dating paboritong lugar, ang mga alaala ay bumabalik sa akin na parang mga alon sa dagat. Minsan, ginugunita ko ang nangiti ni Marco, ang kanyang masayang pagtawa, at ang hindi matatawarang kabutihan ng kanyang puso. Naisip ko, ano nga ba ang lumayo sa akin noon? Bakit ko siya tinanggihan sa kabila ng lahat ng kanyang ipinakita at ipinadama? Hindi ko maikakaila na ang desisyon ko noon ay tila isang balakid sa aking kasalukuyan. Sa kabila ng mga taon, nararamdaman ko pa rin ang panghihinayang sa mga oras na sinayang ko, ang mga pagkakataon na hindi ko pinansin at ang pag-ibig na hindi ko pinahalagahan. Ngunit ngayon, sa aking pagbabalik, puno ako ng pag-asa na maaari kong ituwid ang lahat ng ito at baka sakaling muling umusbong ang aming relasyon. Ang tagpo ay naganap sa isang maliit na parke sa gitna ng lungsod. Dito kami madalas mag-usap ni Marco habang pinagmamasdan ang paglubog ng araw. Sa ilalim ng punong akasya, kung saan kami unang nagkasalubong ng pananaw, naroon siya. Nakaupo, hawak ang isang aklat, na tila ba ay tahimik na nag-aantay. Marco? Ang tawag ko habang unti-unti akong lumalapit. Tumayo siya agad at kahit sa kabila ng mga taon, walang nagbago sa kanya maliban sa marahil ay may kaunting pagmamature sa kanyang anyo. Ang kanyang mga mata ay nanatiling puno ng kabaitan at ang kanyang ngiti ay nagbigay liwanag sa aking pusong matagal nang nagkukubli sa dilim. Ikaw, sagot niya, may halong pagkagulat at saya. Hindi ko mawari kung ano ang nararamdaman niya sa aking pagbabalik. Ngunit ang pagtanggap niya ay tila isang sinag ng pag-asa sa akin. Maaari ba kitang makausap? Tanong ko, puno ng pag-aalinlangan. Hindi ko alam kung paano ko sisimulan, kung paano ko ipapaliwanag ang lahat ng nangyari. Umupo kami sa bench na dati naming kinauupuan. Sa pagitan namin ay isang katahimikan na puno ng mga hindi nasabing salita, mga pangarap na nawala, at mga damdamin na muling bumubukal. Alam mo, Marco, matagal ko nang gustong sabihin ito. Ngayon ko lang nahanap ang lakas ng loob na ipahayag sa iyo. Pinilit kong ipakita ang katotohanan sa likod ng aking mga mata, ang pagsisisi at ang pagnanais na bumalik sa kanya. Hindi siya kumibo, ngunit naramdaman ko ang kanyang taus-pusong pakikinig. Sa kabila ng lahat, nanatili siyang mapagbigay at bukas sa aking mga sinasabi. Dati, akala ko ang pag-ibig mo ay isa lamang bahagi ng isang kwento na hindi ko gustong tapusin. Ngunit ngayon, nauunawaan ko na ikaw ang kwento, ang bawat kabanata, at ang huli kong pahina. Isang hikbi ang sumingit sa aking mga salita. Hindi ko maikaila ang luha na unti-unting tumulo sa aking pisngi.
Hinayaan niyang bumagsak ang mga ito, patunay ng isang damdamin na hindi ko na kayang itago. Mahal kita, Marco, at pinagsisisihan ko ang lahat ng nasayang na pagkakataon. Ang mga salitang ito ay tila isang himig na matagal nang nais ilabas ng aking puso. Ngunit sa isang iglap, nagbago ang lahat. Tumayo si Marco at tumingin sa akin ng may kakaibang ekspresyon. Ang kanyang mga mata ay tila may gustong ipahayag na hindi ko maintindihan. Ang katahimikan ay nagsimulang bumalot sa paligid at ang mga huni ng ibon ay tila nagbigay diin sa tensyon. May kailangan akong sabihin sa iyo, wika niya. Ang kanyang tinig ay puno ng pag-aalinlangan ngunit matatag. Bigla, naramdaman ko ang isang malamig na simoy ng hangin. Sa aking puso, alam kong may malaking pagbabago ang mangyayari. Sa kabila ng aking pag-amin, may isang bagay na nakatakda siyang ipahayag. Habang nakatingin sa kanya, naglaro sa aking isipan ang mga posibilidad. Ano nga ba ang magiging kapalaran namin? Ano ang naghihintay na twist sa aming kwento? Ang tanong na bumabalot sa aking isipan ay nagbigay daan sa isang cliffhanger na hindi ko inaasahan. Ang huling mga salitang sinabi ni Marco ay bumalot sa akin, isang pahayag na hindi ko inasahan. May iba na akong minamahal at sa isang iglap, naglaho ang lahat ng pag-asa ko. Ngunit sa kabila ng sakit, alam kong ito ang nararapat. Ito ang kwento na kailangan kong harapin, ang katotohanan na hindi ko maitatanggi. Ang aming kwento ay tila isang libro na natapos ng hindi ko inaasahan. At sa huli, siya pa rin ang huli, ngunit hindi na maaring akin. Hindi ko alam kung paano ko haharapin si Alex sa pagkakataong ito. Ang lahat ng alaala ng aming nakaraan ay tila mga multong nananahan sa aking isipan, palaging nagbabalik tuwing ako'y mag-isa. Hindi ko maitatanggi na sa kabila ng mga pag-aalinlangan, siya pa rin ang huli kong iniisip bago matulog. Ang pangalan niya ang nasa aking mga dasal. Minsan, habang nakaupo sa aming lumang tambayan sa ilalim ng malaking puno ng akasya, binalikan ko ang mga sandali kung saan kami ay magkasama. Ang mga tawanan, ang mga pangarap na binuo namin, at ang mga pangakong binitiwan. Ngunit sa kabila ng lahat ng iyon, ako ang sumira sa aming mga pangarap dahil sa takot na baka hindi ko siya maging sapat. Ang aking insecurities ang naging hadlang sa amin at hindi ko siya binigyan ng pagkakataon na patunayan na mali ako. Nang umalis si Alex patungong ibang bansa para mag-aral, ipinangako ko sa sarili ko na hindi ko siya iistorbohin. Hindi ko siya magiging abala sa kanyang mga pangarap. Ngunit sa paglipas ng mga taon, unti-unti kong naramdaman ang kawalan niya. Ang mga nakaraang pagkakataon na pwede sana naming ipagpatuloy ang aming relasyon ay naglaho na parang usok. Ang bawat mensahe niya noon ay nag-uumapaw sa pag-asa, ngunit pinili kong hindi sagutin. Bawat tawag ay nagbigay ng pagkakataon para magpaliwanag, ngunit ako'y nanatiling tahimik. Hanggang sa isang araw, bumalik siya sa bayan. Hindi ko alam kung paano ko siya haharapin. Nag-uumapaw ang kaba sa aking puso habang iniisip ang posibilidad na makita siya muli. Ano ang sasabihin ko? Paano ko ipapaliwanag ang aking mga desisyon? Paano ko haharapin ang kanyang mga tanong? Isang gabi, habang naglalakad sa paborito kong liwasan, nakita ko siya. Nakaupo siya sa isang bangko, tahimik na nagmamasid sa mga bituin. Ang kanyang presensya ay hindi maikakaila. Ang kanyang aura ay tila naglalakbay sa hangin, hinahanap ako. Hindi ko alam kung paano ako makakalapit sa kanya. Ngunit alam kong hindi ko na kayang pigilan pa. Alex, tawag ko. Ang boses ko'y garalgal sa emosyon. Bumaling siya sa akin. Ang kanyang mga mata ay puno ng sorpresa at saya. Hindi ko inaasahan na makikita kita rito, sagot niya. May ngiti sa kanyang labi. Lumapit ako sa kanya
Ang mga hakbang ko'y mabibigat sa takot at pag-aalinlangan. Pwede ba tayong mag-usap? Tanong ko. Umaasang tatanggapin niya ang aking alok. Tumango siya. At sa pagkakataong iyon, alam kong hindi ko na pwedeng palampasin pa ang pagkakataon. Umupo ako sa tabi niya, hinahanap ang tamang salitang maaaring magbalik ng lahat ng nawala. Pasensya na, simula ko, ang mga mata ko'y nakapako sa lupa. Pasensya na sa lahat ng sakit na naidulot ko sa'yo. Hindi ko alam kung paano kita haharapin noon. Tahimik siya, hinihintay ang mga susunod kong sasabihin. Alam kong kailangan kong maging tapat sa kanya. Kailangan kong ipakita ang aking tunay na damdamin. Takot lang ako, dagdag ko. Takot akong hindi maging sapat para sa'yo. Ngunit sa mga panahong lumipas, naisip ko na ikaw pa rin ang huli. Ikaw pa rin ang huli kong iniisip, ang huli kong hinahangad. Nagkaroon ng katahimikan sa pagitan namin. Naririnig ko ang banayad na pag-ihip ng hangin, ang pag-awit ng mga kuliglig sa paligid. Hindi ko alam kung ano ang iniisip ni Alex, ngunit alam kong kailangan kong maghintay. Alam mo, wika niya sa wakas. Hindi ko kailanman itinigil ang pagmamahal sa'yo. Sa kabila ng lahat, ikaw pa rin ang huli kong iniisip. Ang mga salitang iyon ay tila musika sa aking pandinig. Ngunit bago pa ako makapagsalita, may isang bagay siyang ibinigay sa akin, isang liham na nakatupi ng maayos. Bago ako umalis, nais kong ipabatid sa iyo ang tunay kong nararamdaman. Basahin mo ito, sabi niya, at sa kanyang mga mata ay may kirot na nakatago. Binuksan ko ang liham at habang binabasa ko ang mga salita, unti-unting bumabalik ang mga alaala ng aming nakaraan. Ang kanyang mga pangarap, ang kanyang mga pangako, at ang kanyang mga hangarin. Lahat ay nakasaad doon. Ngunit sa dulo ng liham, may isang bagay na hindi ko inaasahan. Patawarin mo ako, tulat niya. Ngunit kailangan ko nang magpaalam. Natagpuan ko ang isang bagong simula, isang bagong pag-asa. Ang mga salitang iyon ay tila isang kutsilyo na tumarak sa aking puso. Habang unti-unting nabubuo ang mga luha sa aking mga mata, naramdaman ko ang tunay na bigat ng aking mga desisyon noon. Siya pa rin ang huli, ngunit ako na ang nauna sa kanyang paglimot. At sa pagkakataong iyon, naisip ko na ang mga alaala ng aming nakaraan ay mananatiling alaala na lamang. Mga alaala na puno ng panghihinayang at pag-asang hindi na muling maibabalik. Minsan sa buhay, may mga desisyon tayong ginagawa na tila ba'y walang pag-aatubili, na tila ba'y tiyak na tiyak tayo sa ating pasya. Ngunit habang lumilipas ang mga araw, unti-unti nating natutuklasan ang mga piraso ng katotohanan na hindi natin nakita noon. Para akong nasa isang pelikula kung saan ako ang bida na nagpasyang talikuran ang kanyang tunay na pagmamahal. Hindi ko na mabilang kung ilang beses kong sinubukang baliwalain ang mga alaala ni Renz. Sa tuwing makikita ko ang mga bagay na nagpapaalala sa kanya, iyon bang mga tanawin, tunog, at mga paboritong pagkain, tila ba'y may kurot sa puso ko. Sa kabila ng lahat, hindi ko maikakaila na siya pa rin ang huli kong iniisip bago ako matulog, at siya rin ang una kong kinakalaban sa umaga. Ilang taon na ang lumipas mula nang magdesisyon akong talikuran siya. Masakit, pero iyon ang pinili ko. Naalala ko pa ang huling beses naming nagkita. Magkahawak kami ng kamay, pero alam kong hindi ko siya kayang yakapin ng buong puso. May bahagi sa akin na takot sa pag-ibig, sa mga responsibilidad, sa mga pangakong hindi ko sigurado kung kaya kong tuparin. Kaya, pinili kong umalis, pinili kong magpakalayo-layo. Ngunit sa bawat pag-iwas, sa bawat pagtalikod, sa bawat galaw na ginagawa ko para kalimutan siya, mas lalo pang lumalakas ang kanyang presensya sa aking isipan. Parang anino na sumusunod saan man ako magpunta, hindi ko matakasan.
Ang kanyang ngiti, ang kanyang mga mata na punong-puno ng pag-unawa, ang kanyang mga salita na palaging may kasamang pag-asa. Lahat ng iyon ay hindi ko maalis sa aking isipan. Sa isang bahagi ng buhay ko, pinilit kong kalimutan siya. Dumaan ako sa iba't ibang relasyon, sa iba't ibang tao, sa iba't ibang sitwasyon na akala ko'y magpapalaya sa akin mula sa kanyang alaala. Subalit, sa bawat pagtatangkang iyon, mas lalo kong nararamdaman ang kanyang pagkawala. Mas lalo kong naiisip kung paano ko siya tinanggihan noon, kung paano ko sinayang ang pagkakataon na makasama ang isang taong tapat magmahal. Hanggang sa dumating ang araw na iyon. Isang hindi inaasahang mensahe ang natanggap ko mula sa isang lumang kaibigan. Nagkataon na may reunion ng aming grupo, isang simpleng pagtitipon para sa mga kaibigan na matagal nang hindi nagkikita. Una akong nag-alinlangan kung pupunta ba ako. Ngunit sa kabila ng lahat ng pag-aalinlangan, isang bahagi sa akin ang nagsabing pumunta ako. Tila ba'y may puwersa na nagtutulak sa akin para muling makaharap siya. Sa araw ng reunion, habang papalapit ako sa venue, unti-unting bumibilis ang tibok ng puso ko. Hindi ko alam kung ano ang dapat kong asahan. Sa bawat hakbang ko, tila ba'y bumabalik ang lahat ng alaala namin ni Renz, ang mga tawanan, ang mga kulitan, ang mga seryosong usapan. Hanggang sa makapasok ako sa loob ng venue. At doon ko siya nakita. Si Renz, nakatayo sa kabilang dulo ng silid, nakikipag-usap sa ilang kaibigan. Parang walang nagbago sa kanya. Ang kanyang ngiti, ang kanyang presensya, ang kanyang aura na palaging puno ng buhay, lahat ng iyon ay parang bumalik sa akin. Subalit may isang bagay na kakaiba. May kasama siyang isang babae. Biglang bumalik sa akin ang lahat ng alaala ng kanyang pagmamahal, ng kanyang pag-unawa, ng kanyang mga pangako. Ngunit sa pagkakataong ito, may halong kirot ang alaala. Sa bawat hakbang ko papalapit sa kanya, unti-unti kong nararamdaman ang bigat ng aking desisyon noon. Ang mga salitang binitiwan ko, ang mga pangako kong hindi ko natupad. Ang mga oras na sinayang ko, lahat ng iyon ay bumalik sa akin ng buong lakas. Nang makita niya ako, nagulat siya. Ngumiti siya, pero sa ngiti niya, naaninag ko ang isang bagay na hindi ko maipaliwanag. Ang kanyang mga mata na dati puno ng pag-asa, ngayon ay may bahid ng kalungkutan. Sa pagkakataong iyon, na-realize ko ang isang bagay, huli na ang lahat. Sa gitna ng kanyang paglapit sa akin, narinig ko ang isang tawag mula sa kanyang kasama. "Renz, halika na rito," sabi ng babae, na may kasamang banayad ng ngiti. Sa bawat salitang binitawan ng babae, tila ba'y may isang piraso ng puso ko ang nagkalas, nahulog at nawala. At doon ko naisip, kahit gaano pa kalalim ang pagnanasa kong bumalik sa kanya, may isa pang katotohanan na hindi ko maitatanggi. Siya pa rin ang huli kong iniisip, pero hindi na siya ang huli kong makakasama. Sa kanyang mga mata, sa kanyang ngumutawang ngiti, at sa kanyang bagong buhay, malinaw ang isang bagay, tinanggihan ko siya noon. At ngayon, siya na ang hindi maabot. Nakangiti siya habang papalapit sa akin, pero sa kanyang mga mata, alam kong may isang bagay kaming pareho. Ang alaala ng isang pag-ibig na binitawan ko, at ang katotohanan na hindi na kami ang para sa isa't isa. Habang nakaupo ako sa lumang upuan sa veranda ng aming bahay, ang mga alaala ng nakaraan ay tila mga alon na patuloy na humahampas sa aking isipan. Ang malamig na simoy ng hangin na nagmumula sa kagubatan ay nagdadala sa akin ng isang kakaibang pakiramdam ng pagnanasa. Isang pagnanasa na hindi ko mawari kung paano buburahin. Sa kabila ng lahat ng nangyari, siya pa rin ang laman ng aking mga panaginip. Siya pa rin ang huli. 3 taon na ang lumipas mula nang huli kaming nagkita.
3 taon mula nang huli kong tinanggihan ang kanyang pagmamahal. Sa panahong iyon, ang aking puso ay puno ng pag-aalinlangan at takot. Takot na hindi ko maibigay ang nararapat niyang pagmamahal. Takot na hindi ko siya mabigyan ng kasiyahan. Takot na baka hindi ko siya mapantayan. Ngunit sa mga panahong lumipas, natutunan kong ang pag-ibig ay hindi tungkol sa pagiging perpekto. Hindi ito tungkol sa pagbibigay ng lahat ng tamang sagot, kundi sa pagiging tapat sa iyong nararamdaman. Ang pagbalik loob ko sa kanya ay isang desisyong matagal kong pinag-isipan. Hindi ko alam kung paano ko siya muling haharapin, kung paano ko siya muling kakausapin. Ngunit isang bagay ang sigurado, kailangan kong ipaglaban ang aking nararamdaman. Sa kabila ng lahat ng takot, siya pa rin ang huli. Isang araw, habang naglalakad ako sa paborito naming parke, napansin ko ang isang pamilyar na figura sa may dulo ng daan. Ang kanyang likod ay nakatalikod, ngunit alam ko na siya iyon, si Daniel. Ang kanyang presensya ay nagdala sa akin ng isang halo ng takot at tuwa. Hindi ko alam kung paano ko siya haharapin, kung paano ko ipapahayag ang lahat ng mga pagsisisi at pagnanasa na matagal ko nang kinikimkim. Naglakad ako papalapit sa kanya. Ang bawat hakbang ay tila isang hakbang patungo sa aking kalayaan. Nang sa wakas ay nasa harap na niya ako, bumaling siya sa akin, ang kanyang mga mata ay puno ng pagkagulat. "Evelyn," ang sabi niya, ang kanyang tinig ay puno ng pag-aalinlangan. "Daniel," ang sagot ko. Ang aking tinig ay nanginginig sa kaba. "May kailangan akong sabihin sa'yo." Tumango siya, hinihintay ang aking susunod na mga salita. Matagal ko nang pinagsisisihan ang ginawa ko noon. Alam ko na baka huli na ang lahat para sa atin, pero gusto kong malaman mo na ikaw pa rin ang huli. Ikaw pa rin ang gusto kong makasama. Isang sandali ng katahimikan ang bumalot sa amin. Ang mga ibon sa itaas ay tila tumigil sa kanilang pag-awit. Ang hangin ay tila huminto sa paghihip. Ang mundo ay tila tumigil sa pag-ikot. Hinihintay ang kanyang sagot sa aking pag-amin. Ngunit sa halip na sagutin ako, ngumiti siya. Isang ngiti na puno ng pag-unawa. Isang ngiti na puno ng pagmamahal. "Evelyn, hindi mo kailangang magsisi. Ang mahalaga ay nandito ka ngayon." Ngunit bago pa man ako makapagpaliwanag pa, isang babae ang lumapit sa amin. Ang kanyang mga mata ay puno ng kagalakan. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakakapit sa braso ni Daniel. "Daniel, sino siya?" tanong ng babae. Ang kanyang tinig ay puno ng pagkamausisa. Saglit na tumingin si Daniel sa akin bago bumaling sa babae. "Siya si Evelyn, isang kaibigan." Ang mga salitang iyon ay tila mga patalim na bumaon sa aking puso. Hindi ko alam kung paano ko haharapin ang bagong balakid na ito. Ang pagnanasa na muling makasama si Daniel ay tila naglaho sa hangin, kasabay ng pag-asang hindi ko na maibabalik. Ngunit sa kabila ng sakit, alam ko na hindi pa ito ang katapusan. Ang pagnanasa sa kanyang pagmamahal ay hindi natatapos dito. Alam ko na kailangan kong ipaglaban ang aking nararamdaman. Kahit pa sa huli, ay hindi kami magkatuluyan. Habang naglalakad palayo mula sa kanila, isang liham ang dumulas mula sa bulsa ni Daniel at nahulog sa lupa. Hindi ko alam kung ito ay sinadya o aksidente lamang, ngunit isang bagay ang sigurado, ito ang magiging susi sa aming kwento. Sa pagkuha ko sa liham, nakita ko ang kanyang sulat kamay na kilala ko sa kahit saan. Sa pag-unfold ko sa papel, naramdaman ko ang tibok ng aking puso na bumilis. Sa loob nito, isang mensahe na hindi ko inaasahan. "Evelyn, ikaw pa rin ang huli. Sa kabila ng lahat ng balakid, sa kabila ng lahat ng sakit, alam ko na hindi pa tapos ang aming kwento." Ang pagnanasa na makasama siya ay hindi pa nagwawakas. Siya pa rin ang huli
At sa wakas, alam ko na siya rin ang nararamdaman. Ang twist na ito ay nagbigay sa akin ng pag-asa. Isang pag-asa na hindi ko mawari kung paano buburahin. Sa kabila ng lahat, siya pa rin ang huli. Sa paglipas ng mga taon, marami akong napagtanto tungkol sa mga desisyon kong nagawa sa nakaraan. Hindi ko sukat akalain na ang isang simpleng pagtanggi ay magdudulot ng ganito kalalim na sugat sa aking puso. Si Daniel, ang lalaking tapat na nagmahal sa akin noon, ay nanatiling isang alaala na hindi ko maalis-alis. Minsang ako'y naglalakad sa parke, nakita ko ang isang magkasintahang masayang naglalakad, hawak kamay at puno ng tawanan. Lumikha ito ng kirot sa aking puso, isang paalala ng mga pagkakataong isinantabi ko. Sa kabila ng lahat, hindi ko maikakaila na si Daniel pa rin ang laman ng aking guni-guni. Ang kanyang mga ngiti, ang kanyang mga mata na puno ng pag-asa, at ang init ng kanyang mga yakap, lahat ng ito ay nananatili sa akin, tila ba nakaukit sa aking kaluluwa. Hindi ko mapigilang bumalik sa mga alaala ng aming mga pinagsamahan. Ang mga simpleng usapan sa ilalim ng bituin, ang aming mga lakad sa tabing dagat, at ang kanyang walang sawang pag-unawa sa akin. Noong mga panahong iyon, hindi ko lubos na naisip na sa kanya pala ako tunay na magiging masaya. Ngunit sa aking pagkukulang at pagkamakasarili, siya'y aking binitawan. Isang araw, habang abala ako sa trabaho, nakatanggap ako ng mensahe mula sa isang dating kaibigan. Si Daniel ay nasa bayan, sabi sa mensahe. May reunion ng klase natin sa Sabado. Pupunta ka ba? Bigla akong kinabahan. Matagal na panahon na rin ang lumipas mula nang huli kaming magkita. Hindi ko alam kung paano haharapin ang sitwasyon. Ngunit sa isang bahagi ng aking puso, may pag-asang mag-cruise muli ang aming landas. Dumating ang Sabado, at sa kabuuan ng araw, ako'y hindi mapakali. Sinubukan kong maging abala sa mga gawain, ngunit hindi maalis sa isip ko ang posibilidad na makita siyang muli. Sa huli, nagpasya akong pumunta sa reunion. Sa totoo lang, hindi ko alam kung ano ang aasahan, ngunit alam kong ito na ang pagkakataon upang makausap ko siya at maramdaman ang presensya niyang matagal ko nang inasam. Pagdating ko sa lugar ng reunion, agad kong natanaw ang mga dating kaklase na masayang nagkukwentuhan. Ngunit ang aking mga mata ay abala sa paghahanap kay Daniel. At doon, sa isang sulok, nakita ko siya. Nakaupo siya at may kausap na ibang kaibigan. Ang kanyang ngiti ay hindi nagbago. Ang parehong ngiting nagbigay sa akin ng saya noon. Nang magtagpo ang aming mga mata, may isang saglit na tila huminto ang oras. Lumapit ako sa kanya, kabado at puno ng kaba, ngunit determinado. Daniel, sabi ko. Pilit na pinapakalma ang aking boses. Kumusta ka na? Ngumiti siya, at sa kanyang mga mata ay may bakas ng pagkabigla at saya. Mabuti naman, sagot niya. Ikaw, kumusta naman ang buhay mo? Nagpatuloy ang aming usapan, puno ng mga balita at kwentuhan mula sa nakaraan. Ngunit sa kabila ng masayang palitan ng mga salita, may lungkot sa kanyang mga mata na hindi ko maipaliwanag. Sa kalagitnaan ng aming pag-uusap, bigla siyang tumahimik at tila may nais sabihin. May sasabihin sana ako sa'yo, ani Daniel, tila nag-aalinlangan. Ako'y kinabahan. Ano yun? Tanong ko. May mahalaga akong desisyon na ginawa, sabi niya, habang ako'y nag-aabang sa kanyang susunod na sasabihin. At gusto kong malaman mo na. Ngunit bago pa man niya matapos ang kanyang sinasabi, isang babae ang lumapit sa amin. Maganda siya, at may kakaibang kislap sa kanyang mga mata. Daniel, ready ka na ba? Tanong ng babae. Nag-aalok ng isang kamay kay Daniel. Tumayo si Daniel at ngumiti sa akin. Siya nga pala si Mara, pakilala niya. Fiancé ko. Para akong binuhusan ng malamig na tubig.
Hindi ko inasahan ang revelasyong iyon. Sa kabila ng lahat ng paghahanda ko para sa araw na ito, hindi ko inakala na masakit pa rin pala ang katotohanan na wala na akong puwang sa puso niya. Ngunit sa kabila ng sakit, pilit kong pinanatili ang aking ngiti. "Congratulations!" sabi ko. Pilit na tinatago ang pighati sa aking boses. Habang papalayo sila, naiwan akong nag-iisa sa gitna ng masayang pagtitipon. Ngunit sa aking puso, may natatagong pag-asa pa rin. Hindi ko man alam kung saang landas kami dadalhin ng tadhana. Ngunit alam kong ang pag-ibig ko kay Daniel ay hindi kailanman maglalaho. Sa kabila ng lahat, siya pa rin ang huli. Ngunit sa likod ng aking isip, may isang tanong na bumubulong. Kung siya ay nagmamahal ng iba, paano ko haharapin ang aking sariling damdamin? At sa tanong na iyon, alam kong may kasunod na kabanata pa ang aking kwento, isang bahagi na hindi ko pa alam kung saan mag-uumpisa. Ang huling beses kong makita si Adrian ay noong gabi ng kasal ni Bianca. Ang matalik kong kaibigan, kinumusta niya ako noon, nginitian ako, pero ramdam ko ang napakalalim na pagitan naming dalawa. Masaya siya, o marahil iyon ang ipinapakita niya. Ako? Wala akong ibang naramdaman kundi ang bigat ng mga alaala. Ang bawat pagkakataong tinanggihan ko siya. Ang bawat sulyap na hindi ko ginantihan. At ang bawat pagkakataon na pinili kong baliwalain ang pagmamahal niya. Pagkalipas ng 3 taon, narito ako ngayon, nakatayo sa harap ng isang pintuan na hindi ko alam kung kaya ko pa bang katukin. Huminga ako ng malalim. Pinilit ang sarili kong maniwala na kaya ko ito, kahit pa ang mga kamay ko'y nanginginig. Ang pintuang ito ang huling hakbang patungo sa muling pag-amin ng lahat ng nararamdaman kong itinago ko sa mahabang panahon. Kung tatanggihan niya ako, tanggap ko. Kung saktan niya ako, karapat-dapat lang. Pero kung bibigyan niya ako ng pagkakataon, alam kong hindi ko na ito sasayangin. Ngunit bago pa man tumama ang kamao ko sa kahoy, bumukas ang pinto. Doon siya, si Adrian, ang lalaking tapat na nagmahal sa akin noon at ang lalaking matagal kong sinaktan. Napatitig ako sa kanya, para bang biglang huminto ang oras. Hindi ko alam kung paano ko siya haharapin ngayon, lalo na't mas maganda na ang mangiti niya, mas maliwanag ang mga mata niya, at mas matatag na ang tindig niya. "Ana?" tanong niya, halatang nagulat. Ngunit hindi niya iyon pinahalata ng matagal. Mabilis siyang ngumiti. Ang nangiting iyon na dati ay tila ba isang paanyaya sa akin na mahalin siya. Ngayon, tila isa na itong harang. "Adrian," sagot ko. Pilit na nilalabanan ng kaba at takot na unti-unting bumabalot sa akin. "Pwede ba tayong mag-usap?" Sandaling nag-alinlangan ang kanyang mga mata. Ngunit sa huli, tumango siya. "Sige, pasok ka." Pinasok niya ako sa loob ng bahay niya, simple, maayos, at puno ng mga bagay na tila sumisigaw ng kanyang personalidad. May mga litrato sa dingding, karamihan ay ng kanyang pamilya, ilan ay mga larawan ng bundok at dagat. Pero may isang litrato na agad na dumakma sa atensyon ko. Isang larawan kung saan magkasama kaming dalawa, kuha noong kolehiyo. Sa isang field trip na hindi ko na maalala ang detalye. Hindi ko napigilang ngumiti. Hindi ko rin napigilang mapansin na sa kabila ng lahat ng pagbabago, nanatiling buo ang mga alaala niya ng nakaraan. "Gusto mo ng kape?" tanong niya mula sa kusina. Tila sinusubukang gawing normal ang lahat. "Hindi na," sagot ko. "Sandali lang ako." "Sandali." Tumigil siya sa ginagawa niya at bumalik sa sala upang maupo sa tapat ko. Tahimik kaming nagkatitigan at naramdaman ko ang bigat ng lahat ng mga salitang gusto kong sabihin. Pero paano ko sisimulan? Paano ko iaamin na pinagsisisihan ko ang lahat? Na siya pa rin ang hinahanap ng puso ko? "Adrian," simula ko, pero agad niya akong pinutol. "Bakit ka nandito, Ana?" tanong niya. Diretso,
at walang pag-aalinlangan. Hindi ito ang Adrian na nakilala ko noon, ang Adrian na laging maingat at mahiyain, ang Adrian na laging nag-aalangan kung paano ako kakausapin, ang Adrian na palaging nasa likod ko, handang saluhin ako. Ngayon, narito siya, harapan akong hinaharap, at ako ang kinakabahan. Gusto ko lang sanang... Huminga ako ng malalim. Wala nang atrasan ito. Gusto ko lang sanang magpasalamat at humingi ng tawad sa lahat ng bagay na ginawa ko sa iyo noon. Hindi siya kumibo. Nanatili lamang siyang nakatingin sa akin, tila sinusuri ang bawat salitang binibitawan ko. Kaya nagpatuloy ako. Adrian, alam kong mali ang ginawa ko. Alam kong sinaktan kita. Alam kong hindi ko pinahalagahan ang pagmamahal mo noon. Pero gusto kong malaman mo na pinagsisisihan ko ang lahat ng iyon. At kung bibigyan mo ako ng pagkakataon, gusto kong bumawi. Pilit kong nilabanan ang panginginig ng boses ko. Ngunit hindi ko na kayang itago ang emosyon ko. Hindi ko na kayang magpanggap na okay lang ang lahat. Gusto ko siyang bumalik sa buhay ko. Gusto kong muli siyang mahalin sa paraang nararapat. Ana, tugon niya matapos ang mahabang katahimikan. Matagal na akong natutong magpatawad, pero ang totoo, hindi ko na hinintay na bumalik ka. Parang binagsakan ako ng mundo. Nakatitig lang ako sa kanya, hindi sigurado kung ano ang ibig niyang sabihin. Pero bago ko pa magawang magsalita, biglang bumukas ang isang pinto sa likod niya. Adrian, sino? Isang babae ang lumabas, may hawak na tasa ng kape. Ang mga mata niya ay mapayapa. Ang kanyang ngiti ay matamis. Halatang hindi siya nagulat na nandoon ako, pero ang sakit ng katotohanan ay tumama pa rin sa akin. Ana, sabi ni Adrian, habang inilalagay niya ang kamay sa likod ng babae. Gusto kong ipakilala sa'yo si Claire, asawa ko, at doon, parang biglang naputol ang hangin sa paligid ko. Ang mga salitang gusto ko pang sabihin ay nawala. Kasabay ng pagkatanto ko na ang tanging bagay na hindi ko nagawang protektahan noon ay ang parehong bagay na hindi ko na muling makukuha ngayon. Si Adrian, na minsan kong tinanggihan, ay hindi na naghihintay sa akin. Itutuloy. Sa paglipas ng mga taon, hindi ko maiwasang balikan ang mga alaala ng aming nakaraan. Laging bumabalik sa akin ang mga sandali kung kailan ko siya tinanggihan, ang lalaking tapat na nagmahal sa akin. Noon, akala ko'y tama ang desisyon ko. Akala ko'y mas maganda ang hinaharap na nakalaan para sa akin kung pipiliin ko ang ibang landas. Ngunit sa bawat umaga na tinatanaw ko ang aking refleksyon sa salamin, naroon pa rin ang pakiramdam ng pangungulila, isang hangin ng pagsisisi na bumabalot sa aking pagkatao. Pumasok ako sa munting kainan kung saan kami madalas kumain noon. Ang may-ari, si Mang Bert, ay kilala kami ng lubos. Agad niyang napansin ang aking pagdating. Naku! Matagal kang nawala, Hija. Kamusta ka na? Tanong ni Mang Bert habang inaayos ang mga mesa. Medyo mabuti naman, Mang Bert. Kumusta po kayo? Sagot ko. Pilit na itinatago ang lungkot sa aking tinig. Ganun pa rin, Hiya. Pero alam mo, madalas pa rin siyang bumibisita rito. Wika niya, sabay ngiti na may halong lungkot sa mga mata. Alam kong ang tinutukoy niya ay si Gabriel, ang lalaking tinanggihan ko. Ang lalaking hindi nagbago ang damdamin para sa akin. Hindi ko mapigilang magtanong. Talaga po? Ano pong ginagawa niya rito? Lagi niyang sinasabi na umaasa siyang babalik ka. Umiinom ng kape sa paborito niyong mesa, nagbabasa ng libro, minsan nagdadala ng gitara, sagot ni Mang Bert habang nagliligpit. Minsan nga kinakausap niya ang sarili, parang nagkwekwentuhan pa rin kayo. Muli kong naramdaman ang kirot sa aking puso. Hindi ko maiwasang mag-isip kung bakit, sa kabila ng lahat ng sakit na dulot ko, hindi pa rin siya sumusuko. Nagkaroon ako ng ideya na baka pwede akong bumawi. Baka pwede kong simulan ulit ang kwento namin, kung papayag pa siya.
Dahan-dahan kong tinahak ang daan patungo sa paborito naming mesa. Naupo ako, tila nag-aabang ng hindi ko alam. Nag-order ako ng parehong kape na lagi naming iniinom noon. Hindi nagtagal, dumating ang order at sinimulan kong magmuni-muni. Sa isang iglap, bumukas ang pinto at pumasok si Gabriel. Hindi ko alam kung paano ko siya haharapin. Hindi ko alam kung may karapatan pa ba akong humarap sa kanya. Ngunit sa pagtingin niya sa akin, nakita ko ang parehong ningning sa kanyang mga mata. Ang ningning na nagpaalala sa akin kung bakit siya ang pinili ko sa huli. Gabriel? Mahina akong sambit, hindi malaman kung paano sisimulan ang pag-uusap. Akala ko hindi na tayo magkikita. Sagot niya. Ang kanyang tinig ay puno ng pag-asa at pag-aalinlangan. Naglakad siya papunta sa mesa at naupo sa harapan ko. Mula sa bulsa ng kanyang jacket ay kinuha niya ang isang lumang litrato. Ito ang larawan namin noong unang beses kaming mag-date. Kitang-kita ang saya sa aming mga muka. Naalala mo pa ba ang araw na ito? Tanong niya habang pinagmamasdan ang litrato. Oo, naalala ko pa, sagot ko, pilit na pinipigilan ang mga luha. Isa iyon sa mga pinakamasayang araw ko. Nagpatuloy kami sa pag-uusap, nagbalik tanaw sa mga alaala ng nakaraan, sa mga pangarap na hindi natupad, at sa mga damdaming hindi pa rin nawawala. Unti-unti kong naramdaman ang init ng kanyang pagmamahal, ang tapat niyang hangarin na minsang tinalikuran ko. Gabriel, may isang bagay akong gustong sabihin. Simula ko, habang pilit na pinagtatagpi ang mga salitang nais kong iparating. Anong bagay iyon? Tanong niya, puno ng pag-asa. Handa akong bumawi. Handa akong ipakita sa'yo na ikaw pa rin ang pinili ko sa huli. Sabi ko, puno ng determinasyon. Ngunit bago pa siya makasagot, isang babae ang pumasok sa kainan at tumakbo patungo kay Gabriel. Niyakap siya nito ng mahigpit at kitang-kita sa kanyang mga mata ang saya. Gabriel, ang tagal mo. Naghintay ako sa labas, sabi ng babae, puno ng kasiyahan. Natigilan ako. Ang puso ko'y parang dinurog ng isang walang awang kamay. Nais kong magtanong, nais kong malaman kung sino siya, ngunit tila isang boses ang bumubulong sa akin na huwag na, nahuli na ang lahat. Hiya, siya si Angela. Bulong ni Mang Bert sa akin, na tila nabasa ang aking iniisip. Matagal na niyang inaasam na makilala si Gabriel. Habang pinagmamasdan ko ang kanilang kasayahan, naramdaman kong tila may bahagi ng akin na nawawala. Ang twist? Na hindi ko inaasahan. Sa kabila ng aking pagbalik loob, siya na ang may bagong pag-asa. Napagtanto ko, minsan ang mga desisyon sa buhay ay may kasamang kapalit na hindi mo inaasahan. At sa pag-alis ko sa kainan, dala ko ang pangarap ng isang bagong simula na hindi na matutuloy. Nang bumalik ako sa aming bayan, halos hindi ko na makilala ang mga pamilyar na kalye at gusali. Maraming bagay ang nagbago sa mga nagdaang taon, ngunit tila ang puso ko lang ang nanatiling nakatali sa nakaraan. Sa bawat hakbang ko, palapit sa lugar kung saan kami madalas magtagpo noon, parang may humihila sa akin pabalik sa mga alaala namin ni Marco. Naalala ko pa ang kanyang mga mata, kung paano ito kumikinang kapag nagkukuwento siya tungkol sa kanyang mga pangarap. Ako ang unang bumitaw sa kanya. Iniwan ko siya sa pag-asang may mas maganda pa akong matatagpuan sa ibang lugar. Ngunit habang lumilipas ang mga taon, unti-unting nanumbalik ang lahat ng alaala. At kasabay nito ang pagsisisi sa aking naging desisyon. Sa muling pagbabalik ko sa bayan, nagpasya akong harapin ang lahat ng ito. Gusto kong makita si Marco, upang sa wakas ay maipahayag ko ang mga salitang matagal ko nang gustong sabihin. Pero paano kung kasal na siya? O masaya na sa piling ng iba? Ang mga tanong na ito ang bumabagabag sa akin habang naglalakad ako sa pamilyar na daan patungo sa parke kung saan kami madalas mag-usap at magkulitan noon. Pagdating ko sa parke,
umupo ako sa isang lumang bangko na tila saksi sa aming nakaraan. Mula roon, matatanaw ko ang isang malaking puno kung saan nakaukit pa rin ang mga inisyal ng aming mga pangalan. Napangiti ako nang maalala ang araw na iyon. Ang saya-saya namin, akala ko'y walang katapusan ang mga ngiti at tawanan. Pero ako rin naman ang pumili na wakasan iyon. Habang nilulunod ko ang sarili sa mga alaala, may narinig akong pamilyar na tinig. "Hindi ko inakalang babalik ka pa rito," sabi ng tinig, si Marco. Nakatayo siya sa likod ko. May hawak na bulaklak na parang eksena mula sa isang pelikula. Hindi ko inasahan na muli ko siyang makikita sa ganitong paraan. "Marco?" ang tangi kong nasabi. Punong-puno ng emosyon ang aking boses. Nasa harap ko ang lalaking matagal ko nang gustong makita. Ngunit hindi ko inasahan na ganoon pala kasakit ang muli siyang makaharap. Umupo siya sa tabi ko at ilang sandali kaming natahimik. "Kamusta ka na?" tanong niya sa akin pagkatapos ng ilang minuto. Sa kanyang mga mata, wala akong nakitang galit o hinanakit. Tila ba tanggap niya na ang lahat ng nangyari? "Mas mabuti sana kung hindi kita iniwan," sagot ko. Hindi mapigilang magsisi sa bawat salitang binitiwan ko noon. "Pasensya ka na sa lahat ng nangyari, Marco. Kailangan ko lang talagang hanapin ang sarili ko." Ngumiti siya, isang ngiti na puno ng pangunawa. "Alam mo, hindi kita masisisi. Bawat isa sa atin ay may kanya-kanyang lakbayin. Pero ikaw ang tamang tao para sa akin," pag-amin ko. "Ikaw lang ang nagturo sa akin kung paano magpatawad at magmahal ng totoo." Tumango siya, at sa kanyang mga mata ay may kislap na hindi ko maipaliwanag. "Hindi ko naman mapipilit ang puso mo kung ayaw nito," sabi niya. "Pero nandito ako. Palaging nandito kung handa kang bumalik." Napansin ko ang isang singsing sa kanyang daliri. Hindi ko alam kung paano ko ito hindi napansin agad. "Marco, ikaw ba ay..." Ngumiti siya at inilapit ang kanyang kamay sa akin. "Oo, engaged na ako," sabi niya, na may halong saya at lungkot sa kanyang boses. Siya ang taong hindi ko inakala na makikilala ko pagkatapos mo. Tumigil ang mundo ko sa isang iglap. Ang mga salitang iyon ay tila kutsilyong tumarak sa aking puso. Ang pag-asang muli kaming magkakabalikan ay biglang naglaho at napalitan ng isang kirot na hindi ko maipaliwanag. "Masaya ako para sa iyo, Marco," ang tanging nasabi ko, kahit ang totoo ay parang gumuho ang lahat ng pangarap ko. Karapat-dapat ka sa isang taong magmamahal sa iyo ng buong buo. Nagpatuloy ang aming pag-uusap, ngunit sa bawat salitang lumalabas sa bibig ko, ay tila may bahagi ng puso kong nawawala. Hanggang sa umalis siya, bitbit ang kanyang bulaklak at ang bagong pag-ibig na natagpuan niya. Naiwan ako sa bangkong iyon, nag-iisa, habang tinatanaw ang mga alaala ng aming nakaraan. Ngunit bago siya tuluyang mawala sa paningin ko, lumingon siya at nag-iwan ng mga salitang hinding-hindi ko malilimutan. "Salamat sa lahat, at hayaan mong ikaw pa rin ang huli kong alaala ng isang tunay na pag-ibig." At doon, sa ilalim ng lilim ng punong saksi sa aming pagmamahalan, napagtanto ko na minsan, kahit gaano pa natin nais na balikan ang dati, may mga bagay talagang hindi na maibabalik pa. Ngunit sa kabila ng lahat, natutunan kong magpatawad at tanggapin ang mga desisyon ko sa buhay. Ang kwento namin ni Marco ay isang paalala na kahit sa huli, ang tunay na pag-ibig ay hindi kailanman nawawala. Bagkus ay nananatili sa puso, handang maghintay para sa tamang panahon at pagkakataon.